Miss Queen, nasangkot ka sa isang aksidente at malala ang iyong sugat. Nanganganib kang hindi na makalakad pa. G1. J1. 5 taon na tayong magkasama. Pwede mo bang puntahan ang pamilya ko? Bakit mo na naman binabanggit yan? Gusto kang makita ng tatay ko. Pag-usapan na lang natin sa susunod na bagong taon. Iyang, sinasabi mo, 5 beses ko na iyang narinig. At ngayon, hindi ba may anak na tayo? Gagamitin mo na naman ba ang bata para awayin ako? Alam mo naman kung gaano kapagod ang trabaho ko araw-araw. Hindi na ako magsasalita. Mali ako. Mahal mo ba talaga ako? Sa nakalipas na mga taon, nilihim ko ang aking pagkatao. Lahat ay ginawa ko para sa iyo. Menghoy, ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ay naku, hindi po iyan totoo. Sabi niya po, ako lang ang tanging mahal niya. At saka po, porsigido siyang magtagumpay. Kung ganoon, magpustahan tayo. Huwag mong sabihin sa kaniya ang tunay mong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng 5 taon, kung magkasama pa rin kayo, ibibigay ko ang kin group sa kaniya. Sige po, salamat po pa. J1. Sa lumipas na mga taon, naging malamig ka na sa akin. Kahit na nagdadalang tao ako, hindi ka pa rin umuuwi sa gabi. May bakas ng lipstick sa'yo. At amoy ng pabango. Ibig bang sabihin nito na tama nga ang sinabi ni Papa? Minghui, alam kong hindi naging madali ang 5 taon mo sa akin. Pero pakinggan mo ako. Walang problema sa akin ang pagsama sa iyo pabalik. Kapag nakuha ko na ang mga proyekto sa King Group, tsaka na natin pag-usapan iyan. Tungkol sa proyekto, matutulungan kita. Ako ang Sakin Group. G1. Naku! Ang anak ko. Ang anak ko. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang iyong anak ay nawala na. Ziyuan. Ang ating anak. Wala na siya. Maghiwalay na tayo. Ano? Gusto mo na ba tayong maghiwalay? Sige, mag-ingay ka pa. Dahil sa kakagawa mo ng eksena, na aksidente pa tayo, ano pa ba ang gusto mong mangyari? Mula nang magkasama tayo, ni minsan ay hindi ka nagdala sa akin ng swerte. Pero isang aksidente lang iyon. Hindi dapat ma-stress ang pasyente. Kailangang maghanda para sa emergency na operasyon. Pag-usapan na lang natin, pag magaling ka na. Ziyuan. Huwag. Tama na. Kapag itinuloy mo pa yan, aalis na talaga ako. Huwag. Huwag. Huwag kang aalis. Please? Susunod na ako sa'yo. Magiging masunurin na ako. Kailangang bayaran ang operasyon. Sino po ba ang magbabayad? Ako na. 200,000 dolyar po ang bayad sa operasyon. Ang mahal naman? Sir, sumunod po kayo sa akin. Excuse me po. Nakita niyo po ba ang boyfriend ko? Hindi po. Pakisuot po ng maayos ang breathing mask nyo.
Hindi maooperahan ng pasyenteng ito, hindi nabayaran ang operasyon. Kalokohan. Malala ang kalagayan niya. Baka habang buhay na siyang hindi makakalakad. Teka lang. Hindi ba ako binayaran ng boyfriend ko? Papunta na sana siya rito, pero bigla siyang nawala. Ziwan. Hindi mo binayaran ang operasyon ko. Miss Kin, kapag hindi mo pa binayaran ang bill mo, hindi ka na pwedeng manatili rito sa ospital ngayong gabi. Pakiusap. Pakiabot naman po sa akin ang cellphone ko. Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi makontak sa ngayon. Hindi maaari. Bakit nangyayari ito? Kainin mo ito. Sa loob ng 5 taon, ano ba talaga ang ginagawa ko sa buhay? Kailangan kong Kin, pumunta. anong Pupuntahan mo si gagawin mo? Jiwan? Miss Kin, Kailangan ko siyang makita. Miss Kin, tawagan niyo na po agad ang pamilya niyo. Hay nako! Mahal kong anak, 5 taon kang hindi nagparamdam sa akin. Ibibigay ko ang Chin Group kay Ziyuan para mamahala. Kaya naman, huwag ka nang magagalit kay Papa, okay? Papa, Bakit? May umaway ba sa iyo? tulungan niyo po ako. Mahal, huwag kang matakot. Magpapadala ako agad ng pinakamahusay na medical team. Lord Kin, kumusta na si young mistress? Ipunin ang lahat ng tao. Pupunta ako mismo doon. Opo, Kahit sino pa sila, kung sinong mga has na apihin ang anak ni Chinyan, pagbabayarin ko ng matindi. Young mistress, kami ang ipinadala ni Lord Chin na medical team. Gagamutin po namin kayo agad. Aunt, magtsaa po muna kayo. Totoong, gustong-gusto ko po si Feifei. Nabalitaan ko na, matagal mo nang nililigawan si Feifei. Marami siyang magagandang kwento tungkol sa iyo. Ma, Balay. Ang anak naming si Chen Ziyuan ay napakatapat. Sisiguraduhin niyang aalagaan ang anak niyo. Sige. Ang kasalang ito ay sinasang-ayunan ko. Ayos. Salamat po sa inyo, tita. Minghui, patawad. Maibibigay ni Gao Feifei ang lahat ng gusto ko. Huwag mo akong sisihin kung maiiwan ka dito sa ospital. Feifei, anong ginagawa mo rito? na-aksidente ka, hindi ba pwedeng bisitahin kita? Siyempre naman, pwedeng-pwede. Medyo busy lang ako. Kailangang bayaran ang gastusin ni Minghui sa ospital. Nawalan na siya ng bata at kailangang operahan. Ililigtas mo pa rin ba ang walang silbing taong yan? Pero, kahit papaano, ay naging kami ng 5 taon. Hindi pwede? Sumama ka sa akin ngayon din? Kung hindi, maghiwalay na tayo. Natulungan kita makuha ang Kin Group na 10 bilyong dolyar na kontrata. Kapag nanatili ang ganyang walang silbing babae sa tabi mo, mawawala ang lahat sa iyo. Sir, babayaran niyo po ba ang hospital bills? Hindi na.
Qin Minghui, ang lalaking ito ay akin na simula ngayon. Young mistress, patawad. Hindi na isa ilalim sa gamot ang iyong mga binti. Sa ngayon, magpahinga ka po ng mabuti. Sige. Uuwi na ako para magpahinga. Kailangan kong bawiin ang lahat ng sa akin. Kung ganoon, sa hinaharap, kailangang maging mabait ka sa aking Feifei at alagaan siya ng mabuti. Tita? Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong magiging mabuti ako kay Feifei. Si Feifei ang aking... Siya ang pinakamamahal kong tao. Ang pinakamamahal ko. Ang pinakamamahal ko. Chen Ziyuan. Sa mga nakaraang araw, iniwan mo ako sa ospital nang walang pakialam. Para ba ito sa babaeng ito para makasama siya? Ngayon ang ating ika-5 anibersaryo. Anong regalo ang inihanda mo? Pasensya na. Nakalimutan ko. Hindi pa ba sapat na kumakain tayo ng Western food? Sige na lang. Hindi ba't parang may sumobra sa order? Nakalimutan kong sabihin sa iyo na nag-imbita ako ng kasamahan sa trabaho. Ang boss ko, darating din si Gao Feifei. Ano? Magandang gabi sa inyo. Ang totoo niyan ay noon pa. May mga palatandaan na. Chen Ziyuan. Matagal mo na akong niloloko. Tama ang sinabi ni Papa. Ang 5 taon ng kabataan ko ay nasayang lang sa wala. Chen Ziyuan. Hindi mo karapat-dapat ang pagmamahal ko. Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Minghui, bakit ka nakabalik? Siyempre, ayaw mong bumalik ako. Chen Ziyuan? Sino ba ang babaeng ito? Siya ba? Matagal na niyang hinahabol ang ating si Chen Ziyuan. Isa lang siyang hibang na babae. Uncle, nakita ko na wala kang trabaho, kaya pinatira kita rito dahil sa awa. Tapos ngayon gagawin mo pa akong hibang, ganoon ba? Tumahimik ka nga. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano rito. Tama. May saltik talaga ang babaeng ito. Lagi niyang ginugulo si Ziyuan. May sakit nga siguro ako. Dahil hindi ko agad nalaman na nakikipaglandian ka sa masamang lalaking ito. Paano kung ang hangal na babaeng iyon ay biglang bumalik? Anong gagawin mo? Ano pa nga ba? Eh di makikipaghiwalay ako sa kanya. Hindi ba't daladala niya ang anak mo? Hindi ko siya mahal, ikaw lang ang tanging mahal ko. Narito na ako. Minghui, bakit ka narito? Hindi ba boss mo siya? Bakit siya nasa bahay natin? Siya,
Nandito siya para turuan ako sa trabaho ko. Oo, tama iyon. Chen Ziyuan. Kung hindi mo na ako mahal, maaari mo namang sabihin ng diretso. Talagang hindi ka na niya mahal? Dahil wala ka ng pakinabang para sa kanya. Chen Ziyuan. Magsalita ka naman. Tama ang sinabi ni Feifei. Para sa akin, wala ka na talagang kwenta. Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Tama na? Magkanong pera ang gusto mo? Sige lang, sabihin mo na at huwag mo nang guluhing muli ang manugang ko. 500,000 o $1,000,000? Mukhang mayaman nga siya. Talagang kailangang kumapit sa kanila para magtagumpay. Sobra na ang pinsalang idinulot niya sa akin. Sa tingin mo ba ay mababayaran iyon ng pera? Ang card na ito ay may $3,000,000. Kunin mo na ito at lumayas ka sa harap ko. Una sa lahat, ang ganitong kaliit na halaga ay hindi ko kailangan. Pangalawa, binayaran ko ang bahay na ito. Kung may lalayas man, kayong dalawa dapat ang lumabas. Chen Ziyuan, hindi ba sa'yo ang bahay na ito? Totoong pera niya ang ipinambili, pero sa titulo ng lupa, pangalan ko ang nakalagay. Sigurado ka ba na sa titulo ay pangalan ko lang ang nakasulat? Ayos lang po iyon. Balang araw, ikaw naman ang magiging haligi ng ating tahanan. Sige, Ang bahay na ito ay binili gamit ang inutang na pera ng tatay ko. Sabi niya ay para ito sa kasal nating dalawa. Ngayon, may kapal pa ba ng mukha para angkinin ito? nasa titulo ang pangalan ko, kaya akin ang bahay na ito. Minghoy, wag mo na nga akong guluhin, pwede ba? Ang tanga ko talaga. Hindi ko agad napansin na ganyan ka palang klase ng tao. Huwag na tayong makipag-usap pa sa kanya. At ang baliw na babaeng ito ay palalabasin ko na. Anong Umalis ka rito. ginagawa mo? Alis. Dito lang pala nakatira ang anak ko? Opo, Lord Ken. Young mistress, para lang samahan ang walang kwentang lalaki na iyon, ay nanirahan dito ng 5 taon. Ang talo ng Chen Ziyuan na iyon, ang lakas ng loob na apihin ang anak ko? Wawasakin ko siya at pagbabayarin ng lubos. Anong Anong gagawin gagawin mo? Alis. Alice. Anong karapatan mong saktan ako? Bakit? Kailangan pa ba ng dahilan para saktan ka? Kayong mga tao, lahat kayo ay walang kwenta. Pagbabayarin din kayo sa mga ginagawa nyo. Ano? Nag-aalala ka sa kanya? Hindi. Nagagandahan lang. At naaawa sa kanya. Naaawa? Gusto mo bang umunlad sa buhay? O gusto mong kasama ang losyang na babaeng iyan na habang buhay na manatili sa hirap? Ang Kin Group na 10 bilyong dolyar na order, ayaw mo na ba noon? Feifei, maling-mali ka nang iniisip sa akin? Siyempre, gusto kong makasama ka para mapalago natin ang kumpanya. Kung ganoon, ayusin mo siya at paalisin na. Hindi mo makukuha ang lahat ng sabay-sabay. Binata, kailangang samantalahin ang pagkakataon. Narinig mo ba? Pati ang nanay ko ay hindi na tiningnan ang pinanggalingan mo. Kaya pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Naiintindihan ko. Minghoy, salamat sa sakripisyo mo ng maraming taon. Pero, hindi ko na gusto pang muling dumanas ng hirap kasama ka. Umalis ka na?
Layas na. Bakit ka pa nagpapakagalang sa kanya? Panoorin mo kung paano ko siya parurusahan palayo rito. Alis na rito. Peking binti ba ito? Peking binti ba ito? Minghoy, bakit nangyari ito sa iyo? Sabi ng doktor, dahil hindi naagapan kaagad. Kailangan daw itong alisin para makaligtas ako. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung binayaran mo lang ang pampaospital, nailigtas sana ang aking binti. Bakit? Bakit umabot sa ganito kalala? Chen Ziyuan, napakalaki ng kasalanan mo sa akin. Ako? Tita? Siya. Huwag kang maniniwala sa kanya. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Maniwala ka sa akin. Naaksidente ka habang nagmamaneho. At yun ang dahilan kung bakit naputulan ako. Ang ngayon ay hindi mo pa aaminin? Chen Ziyuan, hindi ka talaga lalaki. Totoo ba ang lahat ng ito? Tita? Nagsisinungaling siya? Sinisiraan lang niya ako. Sinabi pa ng, Papa ko na ibibigay ang kin group sa iyo. Mabuti na lang at hindi niya ginawa. Chin Group? Iniisip mo ba na dahil Kin ang apelyido mo, ay isa ka ng prinsesa ng Kin Group? Nagkamali talaga ako sa pagpili. Dahil sinamahan kita sa hirap sa loob ng 5 taon. Tama ang sinabi ng papa ko. Isa kang tao na walang konsensya. Tama na. Huwag mo nang sabihin ang mga walang kuwentang bagay na iyan. Ngayon ay nakita ko na ang tunay mong kulay. Isa kang manloloko. Chen Ziyuan, tao ka pa ba? Noong panahon na wala kang kahit ano. Nanatili ako, nang tahimik sa tabi mo. Jiwan, Minghoy, ngayong araw ay wala pa ring kumpanyang tumatanggap sa akin. ayos lang. Naniniwala ako sa iyo. Siguradong magtatagumpay ka. Mahal pa rin kita. Salamat, Minghoy. Pangako sa hinaharap, aalagaan kita ng mabuti. Isang taon kang walang trabaho. At sa sobrang hirap, noong wala ka ring matirhan. Para sa iyo, lihim akong nagtrabaho sa 3 trabaho. Hindi ba't sinabi mo, ang perang iyon ay hiniram mo sa tatay mo? Kung nalaman lang ni Papa na wala kang pera, hindi siya papayag na magkasama tayo. Ang kinakain mo, ang isinusuot mo, maging ang mga damit na iyan, ako lahat ang bumili niyan para sa iyo. Tumahimik ka na. Ngayon, balak mo na bang iwan ang asawang kasama mo sa hirap? Walang hiya. Tumahimik ka na dyan. Huwag kang gumagawa ng kung ano-anong kwento. Ang aming si Jiwan ay hindi masamang tao. Kayong mag-ama ay tunay na walang modo. Nakakasuka kayo. Matapos mong apihin ang anak ko, pagbabayarin kita. Chen Ziyuan, ang sinabi niya, totoo ba iyon? Ma, si Chen Ziyuan ay hindi ganyang klaseng masamang tao. Baliw lang talaga ang babaeng iyan.
Totoo po iyon, Balae. Napakabait po ng aming si G1. Bilang bahagi ng aming pamilyang Gao at bilang isang manugang, hindi mo dapat sinisira ang ating reputasyon? Aunt? Wala po akong ginawa. Isang malaking pagkakamali lang po ito. Wala akong ginawa. Kung ganoon, bakit hindi mo pa iyan ayusin agad? Sige po. Bakit ka pa nakatayo riyan? Bilisan mo at paalisin mo na ang malas na babaeng iyan. Sige. Papaalisin ko na siya. Ano ba? ba, Alice? Bitawan mo ako. Lord Qin, narito po tayo. Tumigil kayo. Pa, Titingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na saktan ng anak ko. pa, Minghoy? Minghoy? Bakit naging ganyan ang kalagayan mo? Naka-wheelchair ka? Isara niyo ang pinto. Huwag niyong hahayaang may makalabas kahit isa. Opo. Anak? Sino ba ang mga taong ito? Ang tatay po ni Qin Minghoy. Walang hiya kayo. Anong balak niyong gawin? Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Lord Qin. Anak, itong tatay ni Qin Minghui, sino ba talaga siya? Hindi ko po alam. Karaniwang tao lang naman po siya. Kung karaniwang tao lang siya, bakit ganito ang datingan niya? Baka mga aktor lang ang mga iyan, na inupahan para ipagtanggol ang anak niya. Ma, anong gagawin natin? Anong ikakatakot mo? Tingnan muna natin kung ano ang palabas na ginagawa nila. Minghoy? Sabihin mo kay Papa, kanina? Sino ang nanakit sa iyo? siya po. Si Chen Shan. Ako nga. Bakit? May problema ba? Pa, Ano bang kinatatakutan mo? Ngayon, isa ka na sa pinakaprestihiyosong na pangasawa sa pamilya-pamilyang Gao. Dahil sa pananakit sa anak ko, pagbabayarin kita ng 10 beses. anong ginagawa mo? Anong Anong gagawin mo? Magsimula na tayo sa pagsusumbatan. Lapastangan. Ikaw, hindi mo ba kilala kung sino ako? Kumuha ka lang ng ilang aktor para magpanggap na mayaman. Marami na akong nakitang katulad nyo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan Pakawalan mo mo ako. ang papa ko. Bitawan mo ako. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ang papa ko. Kayo, pumasok kayo dito at nangkitil. Itatawag ko kayo sa 911 para madampot. Magsalita ka. Paano mo nakuha ang loob na saktan ang anak ko? Naghihintay ng sagot si Lord Qin sa iyo. Nagwala ang anak mo sa pamamahay ko. At minalitang anak ko. Talagang wala ka ng pag-asa, basura. Ayaw mo pa bang magsabi ng totoo? Kung ganoon, dagdagan pa ng 100 sampal? Wag. Tigil na. Tama na. Sige, saktan nyo. Tigil. Pa, ayos ka lang po ba? Buti namang mag-ama. Chen Ziyuan, huwag kang mag-alala.
dahil hindi kita palalampasin. Mga tao, saktan niyo silang dalawa. Chen Ziyuan, hindi mo rin akalain na mangyayari ito sa'yo, di ba? Magaling. Chen Ziyuan, meron ka pa bang gustong sabihin? Ako, Ano ang pangako mo noong una? Sabi mo, hindi mo hahayaang apihin si Minghui kahit konti. Pero nasana yun ngayon. Hello pa? Anak, umuwi ka na muna. Sinasabi ko na po sa inyo, hindi ganoong klase ng tao si Ziyuan. Pagbalik mo, makipag-break ka sa lalaking iyon, makinig ka sa papa. Uncle, ako po si Chen Ziyuan. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ng mabuti ang anak nyo. Chen Ziyuan, binabalaan kita. Huwag mo nang guguluhin ang anak ko. Uncle, sumusumpa po ako na habang buhay ay hindi ko hahayaang si Minghui ay masaktan kahit na konti. Tama na po pa, huwag niyo na po siyang pahirapan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Pero ano ang ginawa mo sa kaniya? Uncle, makinig ka sa paliwanag ko. Tama na? Tama na. Hindi pa ba kayo tapos mag-iskandalo? Binabalewala niyo na ba ako? Sino ka naman? Siya ang ina ng kabit. Pareho silang walang kwentang tao. Kaya naman pala, nagsama-sama ang mga masasama. Ikaw? Mabuti na lang at narito kayo. Para hindi ko na kayo kailangang hanapin para pagbayarin. Bakit ka nananakit ng tao? Isara mo ang bibig mo. May gana kang saktan ako? Walang hiya kang babae ka? Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko? Sino ka ba sa tingin mo? Kilala mo ba kung sino ako? Talagang parurusahan kita. Ako ang asawa ni Pamilyang Gao. Subukan mo ulit akong saktan? Sino itong pamilyang Gao? Dito sa Jiangcheng. Mayroon pa bang may apelidong Gao? Sige na. Dalhin nyo na sila sa tabi. Opo, sir. Naririnig niyo ba? Umalis kayong dalawa sa harap namin. Ganto na lang. Ngayong araw, kapag maayos kayong humingi ng tawad sa akin, ang nangyari ngayon ay hindi ko na palalakihin pa. Ikaw? Wala kang karapatang magbigay ng kondisyon sa akin. Sino ba ang mga taong ito? Mukhang hindi sila ordinaryo. Fei, paano kung kalimutan na lang natin ito? Ma, Medyo delikado ang mga taong ito. Lumabas muna tayo at doon mag-usap. Binangga niyo si Lord Qin? Tapos ngayon gusto niyong tumakas? Huli na ang lahat. Makinig kayong lahat sa akin. Ang asawa ko ay ang Qin Group General Manager sa buong Jiangcheng. Kinalaban niyo kami? Huwag na kayong umasang makakatakas kayo. Hindi ko inaasahan na may mga peste pala sa grupong ito. kung natatakot ka na, lumuhod ka at humingi ng tawad. Bakit hindi natatakot ang mga taong ito? Kayong mga taga-bukid, kahit ang Qin Group ay hindi nyo man lang alam, Alam ko, Kung ganoon, ang Lord Qin, kilala mo ba siya? Siya ang pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Siya ang may kontrol sa ekonomiya ng mahigit 20 industriya sa buong mundo. Mahiwaga ang bawat galaw niya at ang mga taong nakakita na sa mukha niya ay hindi man lang aabot sa 100. sa baba mong tao, hindi ka man lang karapat-dapat humalik sa paa niya. Bakit parang hindi man lang siya takot kay Lord Qin?
Dito sa lugar na ito, wala talagang kahit isa ang karapat-dapat na humawak sa sapatos ko. Ikaw, napakamapangahas mo. Naglakas loob kang magpanggap bilang si Lord Qin. Ang tatay ko si Qin yan. Anong sinasabi mong nagpapanggap? Chen Ziyuan, ngayon ano pa ang gusto mong sabihin? Tito, patawad po. Lahat po ito ay kasalanan ko dahil sa akin ay naging ganito. Ang lagay ni Minghui. Napakasama kong tao. Wala akong kwenta. Kasalanan ko ang lahat. Mali ang nagawa ko. Chen Ziyuan. Alam mo naman pala kung gaano kalala ang ginawa mo. Napakahusay ng acting mo. Siguradong nalinlang mo si Minghui sa mga pakitang tao na gaya niyan. Tito, pasensya na po. Saktan niyo man ako o murahin, tatanggapin ko. Magmamakaawa lang ako na pakawalan niyo ako. Kung ganoon, sino naman ang magpapalaya sa anak ko? Patawad po. Kasalanan ko ang lahat. Dahil sa 5 taon nating pinagsamahan. Gaya ng inaasahan, napakautak talaga ng babaeng iyon. Konting iyak ko lang, mapapatawad na niya ako. Papatawarin ka? Hindi mo nararapat iyon. Pasensya na. Patawad, nagkamali ako. Patawad. Noong pinahihirapan niyo ako, bakit? Bakit hindi niyo sinabing nagkamali kayo? Minghui, umalis ka sa daan. Minghui, anong nangyari sa'yo? Masyadong malubha ang mga sugat ni ma'am. Nawalan siya ng malay. Bilis! Ihanda ang sasakyan. Ang sasakyan? Salamat at ligtas na rin sa wakas. Fei-Fei, umalis na rin tayo agad. Lord Qin, ang pinakamahusay na medical team ay handa na at ooperahan na agad si young mistress para maidugtong ang kanyang binti. Minghui, pumayag ka kay Papa na hindi ka mapapahamak. Tabi, tumabi kayo. Humanap si Papa ng pinakamagaling na mga doktor. Tiyak na magiging maayos ka rin. Hanggang dito na lang po ang mga kamag-anak. Lord Qin, huwag po kayong mag-alala. Gagalingan ko para magamot ang inyong anak. Lord Qin, nais po kayong makita ni Chairman Jiang. Hay, ayokong makipagkita. Sabihin mo na umuwi na ako. Dr. Bai, kumusta na ang anak ko? Naging matagumpay po ang operasyon. Magtuloy ka lang sa rehabilitasyon at makakalakad ka na uli. Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman. Minghui, kapag magaling ka na, sasama ako sa iyo para hanapin si Chen Ziyuan at pagbayarin siya. Minghui, gising ka na? Pa, nasaan ako? Naging matagumpay ang iyong operasyon? Ang iyong binti ay maayos na uli. Talaga po? Pa, makakalakad na uli ako. Hindi pa ngayon. Sabi ng doktor, kailangan mo muna ng 6 na buwan ng rehabilitasyon. Ngunit huwag kang mag-alala. Nandito si Papa, sisiguraduhin kong mabilis kang gagaling.
Hello? Lord Qin, sina Chen Ziyuan at Gao Feifei ay magpapakasal na matapos ang 2 buwan. Ano? Chen Ziyuan, baliwala sa iyo ang 5 taon nating pagsasama. Pinipilit mo pa ring pakasalan si Gao Feifei. Kung ganoon, wag mo akong sisihin sa gagawin ko. Dapat ba nating Magtipon na kayo ng mga tauhan agad. Pa. Nais ko na sa mismong kasal ni Chen Ziyuan, ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Sige. Sa oras na iyon, sasamahan kita roon. Huwag mo nang kumilos. Ngayon, kumuha agad kayo ng ebidensya ng mga krimen ni Pamilyang Gao. Opo, Lord Qin. Anak, Ito po kasi. ito ba? May pag-asa pa? Pa, susubukan ko. Sige. Ayos ka lang ba? Mag-ingat ka. Napakagaling. Lakad? Lakad? Ang lakad? Halika. Minghui ko? Nakakalakad ka na. Doktor? Doktor, ang anak ko nakakalakad na. Gumaling na siya sa loob ng 2 buwan. Isa itong himala sa medisina. Pa, gusto ko nang lumabas ng ospital. Pero, karagaling mo lang sa sakit. Magaganap na ang kasal ng 2 walang hiyang iyon at kukunin ko ang hustisyang nararapat para sa akin. Sige. Sasamahan ka ni Papa. Lord Qin, pasok na po kayo sa sasakyan. Young Mistress, pasok na po kayo sa sasakyan. Chen Ziyuan, Gao Feifei. Nandito na ako. Salamat. Nariyan na sila. Happy wedding sa inyo. Sana ay tumagal kayo ng habang buhay at maging maligaya palagi. Salamat po, President Lu. Tuloy po kayo sa loob. Ang mga dadalo ngayong araw ay puro Jiang Cheng na makapangyarihang tao. Huwag mong ipapahiya ang pamilyang Gao. Feifei, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ziyuan, siguraduhin mong aalagaan mong mabuti ang anak ko. Biyanan ko, huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, itatrato ko si Feifei bilang aking pinakamamahal na reyna. Ito ang regalo ko para sa kasal ninyo. Ito ay Siguradong magugustuhan mo iyan. Qin Group, $10 bilyong na kontrata. Salamat po, Tay. Tay, pumasok na po tayo sa loob. Hindi, may hinihintay pa ako. Darating ngayong araw si Lord Qin. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang mula sa Qin Group? Diyos ko, Tay.
Nagawa niyo po talagang maimbitahan si Lord Qin. Karangalan ng pamilyang Gao na pumunta rito si Lord Qin. Kayong mag-asawa, magpakabait kayo at mamuhay ng maayos, huwag ninyong sirain ang reputasyong ito. Happy wedding po. Pa, magsisimula na ang kasalan. Bakit wala pa rito si Lord Qin? Si Lord Qin, malamang ay na-traffic lang siya. Malapit nang magsimula ang kasalan, hindi na tayo pwedeng mag-antay pa. Pa, hayaan na muna natin ang mga usher na mag-abang dito. Pumasok na tayo sa loob. Minghoy? Sigurado ka bang ayaw mong samahan kita rito? Pa, tinuruan niyo po ako na ang sarili kong problema ay dapat kong ayusin ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magbubunyag ng tunay nilang pagkatao. Sige. Gawin mo ang dapat mong gawin nang walang takot. Magtitipon ako ng mga tauhan para suportahan ka. Chen Ziyuan, Gao Feifei. Sige na, lumakad ka na. Sana ay magustuhan ninyo ang inihanda kong regalo para sa inyong kasal. Tipunin agad ang lahat ng tauhan. Magkita-kita tayo rito at maghintay sa aking utos. Masusunod po, Lord Qin. Bagay na bagay silang dalawa. Napaka-perfectong tambalan. Totoo iyan? Si Ginoong Chen ay bata at matagumpay, at si Binibining Gao naman ay sadyang napakaganda. Ginang Gao Feifei, tinatanggap mo ba si Ginoong Chen Ziyuan bilang iyong kabiyak? Sa hirap man o sa ginhawa? Opo, tinatanggap ko. Ginoong Chen Ziyuan, tinatanggap mo ba si Ginang Gao Feifei bilang iyong asawa? Sa hirap man o sa ginhawa? Ako? Chen Ziyuan. Hayop ka. Narito na ako. Qin Minghui? Bakit siya narito? Bakit siya narito? Ano na ang gagawin natin? Ano ang ikinatatakot mo? Ang dami nating kasama sa lugar na ito. Teka lang. Hindi ba't nawalan siya ng paa? Bakit parang wala siyang naging pinsala? Nandito ako ngayon. Nagulat ba kayo? Kasal namin ito ni G1, ang aming pagdiriwang, kaya hindi ka namin kailangan dito. Anong nangyayari rito? Anong gulo ito? Nasaan ang mga guwardiya? Bakit niyo pinapasok ang taong walang kinalaman dito? Mayroon siyang imbitasyon. Imbitasyon? Paano siya nagkaroon ng imbitasyon? Kayo mismo ang nagbigay nito. Anong sinasabi mo? Hindi ako kailanman nagbigay sa iyo ng imbitasyon. Nakasulat dito. Ang inyong mga lagda. Gusto niyo bang makita? Ang imbitasyon para kay Lord Qin? Paano napunta sa kamay niya? Isa siyang manloloko. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Paalisin na siya agad. Papaalisin niyo ako? May karapatan ba kayong gawin iyon? Ano ba talagang meron? Ngayong araw, nandito ako para sa paniningil. Paniningil? Sisingilin? Wala kaming utang sa iyo. Ang 5 taon ng kabataan ko, ang anak na nawala sa akin. Hindi ba't lahat ng iyon ay pagkakautang mo sa akin? Ziyuan? Kilala mo ba ang babaeng ito? Ako.
Naghanda ako ng regalo para sa kasal niyo. Sana ay magustuhan niyo. Diyos ko, napakagandang eksena nito. Ano ito? Sorpresa. Pangalis ng malas. At pangontra sa mga masasamang tao. Ang wedding gown ko. Qin Minghui? Anong ginagawa mo? Napakabaliw mong babae. Nababaliw ka na ba? Ano bang binabalak mo? Chen Ziyuan. Dahil sa iyo, nawala sa akin ang anak ko. Dahil sa iyo, at dahil sa hindi mo pagbabayad sa ospital, muntik nang maputol ang dalawang binti ko. Chen Ziyuan. Inagaw mo na ang bahay ko. Nagawa mo pang magtaksil kasama ang bruhang ito. Totoo ba yan? Kaya pala ganito ang nangyayari. Anong balita ito? Sinong tinatawag mong bruha? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ikaw mismo ang tinutukoy ko. Kayong dalawa na walang hiya. Bagay na bagay talaga kayo. Bagay nga kayong dalawang masasama. Tingnan nyo, heto na siya at kumokontrol. Nakaitim na damit siya. Tapos, nagsabog ng dugo sa kasal ni Pamilyang Gao. Matinding galit nga ang dala nito. Siguradong maganda ang mapapanood nating eksena. Papa, siya iyon? Iyong babaeng nagdala ng mga tauhan para saktan tayo. Ikaw lang pala yan. Hindi na sana kita gagambalain, pero ikaw mismo ang humanap ng gulo dito. Sa tingin mo ba kaming mga pamilyang Gao ay basta-basta na lang magpapaapi? Maliit na pamilya lang ang mga pamilyang Gao. Nakuha niyo pang magmayabang sa harap ko. Sa akin, ang pamilyang Gao ay wala lang kuwentang bagay. Napakamaingay, parang gusto mong parusahan. Subukan mo lang kung kaya mo. Nandito na ang pinuno ng pamilyang Deng. Si Matandang Deng, dumating na po kayo. Hindi lang ako ang darating. Darating din ang 3 pang pamilya. Talaga? Dumating na pati ang Lord Qin. Kaya syempre dapat ay magbigay-pugay tayo sa kanya. Kahit dumating pa ang 4 na pamilya, dapat pa rin silang makinig sa akin ngayon. Ngayong araw, sisiguraduhin kong ang pamilyang Gao ay mabubura na sa Jiangcheng. Ano? Sinasabi mong dumating na ang Lord Qin sa Jiangcheng at nasa kasal pa ng pamilyang Gao? Opo, sigurado po iyon. Ihanda ang sasakyan? Pati na ang malalaking regalo. Boss President Wang, sa kasal po ba ng pamilyang Gao ang punta natin? Oo, nabalitaan kong nandoon din ang Lord Qin. Sa puntong ito, kailangan nating pumunta. Bilisan mo, kapatid. Pakibilis pa ang pagmamaneho. President Jiang, ano po ba ang ikinamamadali nyo? Nasa Jiangcheng na ang Lord Qin. Hindi ko hahayaang mauna pa. Ang mga matatandang tusong iyon sa akin. Bilis, magmadali na tayo. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Pakibilis pa. Mas bilisan mo pa. Ngayong araw, sisiguraduhin kong ang pamilyang Gao ay aalisin sa Jiangcheng. Sino ba ang taong yan? Isa lang siyang baliw na babae. Paalisin ko na siya ngayon din. Ito ang inihanda kong regalo para sa bagong kasal. Isa itong set ng alahas na nagkakahalaga ng $1,000,000. Sobrang mahal naman nito.
Kung hindi ko lang narinig na darating ang Lord Chin, hindi ako magiging ganito kagalante. Salamat po, Uncle. Ang gandang kasalan nito. Bakit naging ganito ang itsura? Uncle, tulungan niyo po akong ayusin ito. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa kasal ng pamilyang Gao? Siya po. Ang kaibigang ito ba? President Gao, hindi mo ba kayang disiplinahin ang ganyang klase ng tao? Ako? Pinuno ng pamilyang Deng. Deng Jichuan. Alam mo ba ang kasalanan mo? Tignan mong mabuti. Ano ito? Ito ang mga ebidensya na ang pamilyang Gao ay nagnakaw ng pondo mula sa pamilyang Qin. Pamilyang Deng, bilang miyembro ng Qin Group, hindi mo ba ito dapat aksyonan? Isang pagkakamali ito. Paanong ang pamilyang Gao ay nagnakaw ng pondo? Maingat ang bawat galaw ko? Paanong nalaman ng iba ito? Peke yan? Siguradong peke ang lahat ng iyan. Pinunit ko na ang ebidensya. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Kahit ilang beses mo pang punin yan, sa ganitong mga ebidensya, marami pa ako niyan. Kapag nalaman ito ng publiko, siguradong tapos na ako. Huwag namang ganyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag na nating palakihin ang gulo. Matandang Deng, tulungan mo akong makahanap ng paraan. Kapag nalaman ito ni pamilyang Qin, ano na ang mangyayari sa akin? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Anong magagawa mo? Kahit si pinuno ng pamilyang Deng nga ay walang nagawa. Kung wala na talagang magagawa, baka naman pwede tayong magpakumbaba muna kay Qin Minghui. Gusto mo bang lumapit ako sa masamang babaeng iyon para humingi ng tawad? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ziyuan, hindi mo ba pwedeng pagbigyan si Feifei kahit konti? Obserbahan mo muna ang sitwasyon. At kapag hindi ito gumana, humanap ka na ng iba. Parang hindi naman tama yan. Anong hindi tama? Sa buhay, dapat ay marunong kang makisama. Lord Qin, kikilos na po ba tayo ngayon? Huwag tayong magmadali. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para ang mga taong ito ay tuluyang mapaalis ng sabay-sabay. Opo. Matandang Deng, anong gagawin natin? Bakit tayo matatakot sa kanya? Kunin natin siya ng pilit para wala nang makakaalam nito. Tama. Kilos. Kunin niyo siya. Huwag kayong kikilos. Pinuno ng pamilyang Deng. Mukhang balak mo talagang makipagtulungan kay pamilyang Gao sa kaniyang mga masasamang gawain. Ako, hindi ko alam ang sinasabi niyo. Walang bahid ang pangalan ni pamilyang Gao at hindi kita papayagang siraan siya ng ganyan. Patriarch Wang, Patriarch Zhang. Nandito na si Patriarch Shu. Kayong tatlong pamilya, nandito na ang lahat. Nabalitaan namin kasal ni Binibining Gao, kaya naghanda kami ng munting regalo. Sana ay tanggapin niyo ito. Ito ay isang pares ng Pigeon Blood Red Ring at binabati namin ang bagong kasal na magsama habang buhay ng may pagmamahalan. Ito naman ay isang pares ng Imperial Green Bracelet. Ang hiling namin ay manatili kayong magkasama bawat taon. At ito ay isang basong kristal na may mga diamante. Tiyak na magugustuhan niyo ito. Sobrang abala naman kayo. Salamat po. President Gao, balita namin ay nandito rin si Lord Qin. Maaari bang malaman kung sino siya rito? Ano? Huwag mo na kaming pagtaguan. Nakatanggap na kami ng balita na nandito nga si Lord Qin. Natrapik lang po si Lord Qin sa daan. Darating din siya maya-maya. Ang babaeng ito, mukhang kakaiba ang aura niya. Kung maaari po, ay matanong kung sino. Baliw lang po ang babaeng iyan. Gusto niya lang sirain ang kasal ni pamilyang Gao. Ano? Kahit pa si Lord Qin ay narito para dumalo sa kasal,
Hinding-hindi hahayaan na ang baliw na babaeng iyan ay sirain ang lahat. Sabihin niyo sa akin, hindi ba tama ako? Tama po. Wala kayong dapat ipag-alala, President Gao. Nandito kami para sa iyo at papanigan namin ang tama. Saan ba galing ang baliw na babaeng ito? At naglakas loob pang magwala dito, sa mismong kasal. Ganoon ba? Bakit hindi niyo muna? Tingnan ang mga dokumento sa sahig. Anong ibig sabihin nito? Huwag kayong makinig sa kanya. Isa lang siyang impostor. Huwag mong isiping maniniwala ang lahat sa pineke mong mga dokumento. Isa lang siyang manloloko? Puro panlilinlang lang ang dala niya. Teka, hindi ito mukhang peke. Narito ang lahat dahil kay Lord Qin. Alam ko na ang gagawin ko. Patriarch Wang, Patriarch Zhang, Patriarch Su, ang tungkol sa bagay na ito ay matagal nang alam ni Lord Qin. Ano? Si Lord Qin ay pinatawad na kami. Dahil kung hindi, bakit pa siya pupunta dito sa mismong kasal ko? Tama po, totoo yan. Kung ganoon, ang babaeng ito pala ay naninira lamang para pag-awayin tayo. Dahil narito na ang lahat, panahon na para tapusin ang kaguluhang ito. Narito ang 4 na makapangyarihang pamilya. Pinapayuhan kitang umalis na habang maaga pa. Tama? Kung alam mo ang nakabubuti sa iyo, umalis ka na. Lumuhod ka, yumuko ka at humingi ng tawad bago ka umalis. Bilang mga miyembro ng Jiangcheng na kabilang sa 4 na makapangyarihang pamilya, napakadali ninyong naniwala sa masamang tao. Sasabihin ko bang masyado kayong kampante o talagang hangal lang? Hanapin niyo lahat ng ebidensya. Huwag niyo akong hawakan. Umayos ka. Ngayong wala na ang ebidensya, tingnan natin kung ano pang magagawa mo. Akala mo ba dahil wala na ang ebidensya, ay wala na akong magagawa sa inyo? Kahit walang ebidensya. Tapos na kayong lahat, pati na ang 4 na makapangyarihang pamilyang iyan. Nakuha mo pang magyabang at pagbabayarin kita. Sinong nangahas namang api sa anak ko? Papa, inaapi nila ako. Parusahan mo po sila para sa akin. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Sino naman yan? Napakayabang naman yan. Hindi ko kilala. Ayos lang ako. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang tatay ko. Si Qin yan. Ang tatay niya ay si Qin yan? Huwag kayong maniwala sa kaniya. Pareho lang ang pangalan nila. Tungkol sa nangyari kanina, narinig ko ang lahat. Kayong mga taga-4 na dakilang pamilya, kakampi ba kayo sa pamilyang Gao? Iyan ba ang gusto nyo? Dahil kinalaban niyo kami, tapos na kayo. Ang 4 na dakilang pamilya ba kamo? Sige. Itatanda ko yan. Abot na sa puntong ito, nagawa mo pang magyabang ng ganyan. May 10 segundo ka na magpakita agad sa harapan ko. Kinalaban ninyo ang anak ni Lord Qin? Lahat kayo ay pagbabayarin. Pagkatapos ng 10 segundo, gagawin ko kayong lahat na parang wala. 10? Siyam? Talaga bang tingin mo ay ikaw si Qin yan? Kayong may apelidong Qin? Tapos na ang iyong panahon? At nagpapanggap ka pa rin dyan? Tawagin mo na ang lahat ng kakampi mo. Kahit gaano pa karami, isa-isa ko silang parurusahan. 8? Ang 7? Dahil narito kaming mga 4 na dakilang pamilya, kahit gaano pa karami ang tawagin nyo, walang saysay iyan. Nasa isang kasalan tayo. Hindi ito lugar para sa panggugulo nyo. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Huwag nyo nang dunggisan ang pagdiriwang ni Pamilyang Gao. Sige. Titingnan ko lang.
kung hanggang kailan nyo kayang magtapang-tapangan. Sana pagdating ng oras na iyon, ay hindi kayo lumuhod at magmakaawa sa amin. Hinding-hindi yan mangyayari. Kayo ang dapat na magmakaawa. 6? 5? Nagpapanggap ka pa rin? Tingnan natin ang lakas mo kapag tinapos kita. Gusto mong maging mabuting tao, di ba? Pwes, gagawin ko iyan sa iyo hanggat gusto mo. Sinaktan mo ang anak ko. Humanda ka sa akin. Maayos ka lang ba? Maayos lang po ako. Huwag kang mag-alala. Ang taong nanakit sa iyo ay hinding-hindi makakaligtas sa gagawin ko. Security, bilis halikayo rito. Bugbugin niyo silang lahat. Opo, masusunod po. President Gao. President Gao. Apat. Fei, bakit parang may mali rito? Bakit ka natatakot? Nandito ang 4 na makapangyarihang pamilya. Kahit gaano pa karaming tao ang dumating, hindi tayo dapat matakot. 3? 2? 1? Pagsisibakin ko ang mga guard, palaasin niyo sila. Hindi. Ilang mga upahang maton lang naman sila. Kapag nagsama-sama tayo, kaya natin silang kontrolin. Magsasama? Tingnan mo muna kung ang kasama mo ba sa tabi ay makakatayo pa ng maayos. President Gao, pumunta kami rito nang walang dalang mga tauhan. Tama siya. Kapag nagsimula ang gulo, wala rin kaming magagawa. Bakit hindi natin tingnan muna kung anong gusto nila? Huwag na nating palakihin ang gulo. Pa, isip ka agad ng paraan. Dali. Tawagin mo na ang mga tao ng pamilyang Gao. Paharapin niyo silang lahat dito. Pa, hindi sila makontakt lahat. Sila na naman. Sila na naman ang mga yan. Baka saktan na naman nila ako? Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan ko nang umalis agad. Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Kapag umalis ka, mas magmumukha tayong guilty. Tumayo ka ng diretsyo. Hindi patalo ang pamilyang Gao. Sino ka ba talaga? Ang pagkakakilanlan ni Lord Qin ay hindi mo lang basta-basta pwedeng hulaan. Ibig bang sabihin siya si Lord Qin? Kumuha na naman ba kayo ng mga aktor? Para takutin kami? Sa tingin niyo ba ay matatakot kami? Tingnan natin kung may lakas talaga kayo ng loob. Uncle Deng, tulungan niyo po akong makuha ang hustisya. Huwag kang mag-alala. Nandito ang 4 na makapangyarihang pamilya. Sinisisiguro ko sa inyo. Mabilis silang palalayasin sa Jiangcheng. Dito sa Jiangcheng, simula sa araw na ito, ay wala ng 4 na makapangyarihang pamilya. Buburahin mo kami? Sino ka ba sa akala mo? Wala ka talagang alam kaya wala kang takot. Ang lakas ng loob mong magmayabang. Mukhang hindi ka na talaga makakalabas dito ng maayos. Sandali lang. Pagkatapos nito, ay panoorin ninyong mabuti kung paanong ang 4 na pamilya ay tuluyang mawawala sa Jiangcheng. Naku, nagkukunwari pa siya? Qin Minghui, itigil mo na iyang pag-aastang iyan. Dahil sa alang-alang kay Ji Yuan, pinalalagpas ko na muna ito. Pag-isipan mo na muna kung anong gagawin nyo ngayon. Kapag nawala na ang 4 na pamilya, ang pamilyang Gao ay tapos na. Ikaw? Ginagawa mo lang kaming baliw. 100 taon na ang pundasyon ng Pamilya Wang. Mawawala? Siguro sa kabilang buhay na yon mangyayari. Pa, ang mga negosyo natin ay nabangkarote na sa loob lang ng ilang minuto. Umuwi na po kayo. Ano? Tapos na. Tapos na talaga ang lahat. Anong nangyayari sa iyo? President Gao, kailangan ko nang umalis.
Anong nangyari sa pamilya Wang? President Zhu, may malaking problema. Bakit ka nagpapanik? Anong problema? Ngayon, ang lahat ng supplier, sabay-sabay na itinigil ang pakikipagtulungan. Hindi nakakayanin ng kumpanya. Anong sabi mo? Nung tinignan ko ang report kaninang umaga, ayos naman ang lahat. Gulo-gulo na ang sitwasyon sa kumpanya ngayon? Bumalik na po kayo doon? Anong nangyari sa pamilyang Xu? Paano itong mangyayari? Paano ito nangyari? Ito ay... Ano? Kahit pati ang Elder Xu ay... Huwag kang magmadali. Dahil ang susunod ay ikaw na. Ang aking pamilyang Deng ang nangunguna sa 4 na pamilya ng Jiangcheng. Imposibleng mapabagsak niyo ako. Flash report. Ang Deng Group ng Jiangcheng, biglang bumagsak ang stock value at ang negosyo ay malapit na sa pagkalugi. Bangkarote. Ang kumpanya ko, paanong mababangkarote ito? Wisit. Baka totoo ngang mayroon siyang malakas na backer? Ibig bang sabihin ito? Siya nga ang gumawa nito. Simula ngayong araw sa Jiangcheng, wala na uli ang 4 na dakilang pamilya. Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ay si Kinyan. Ikaw, hindi ka maaaring maging si Lord Qin. President Deng, ano ba talaga ang nangyayari? Tatanungin mo ako? Ako nga dapat ang magtanong sa iyo. Anong nangyayari? Hello. Special Assistant Zhang. Hello, President Zhang. May krisis sa kumpanya. Tatawagan ko sana kayo. Bumalik na po kayo agad. Ano? Hello? Hello? Aalis na muna ako. Ano ba talagang nangyayari? Sinong may gawa nito? Ito ay dahil sa inyo. Binangga niyo ang taong hindi dapat. Pa, hindi kaya makapangyarihan talaga siya? Umalis na rin si The Zhang family. Anak, may umalis na naman? Isa pang pamilya ang umalis. Naku, nagsisialisan na ang 4 na malalaking pamilya. Anong ginagawa pa natin dito? Tara, bilis, alis na tayo. Imposible. Walang kahit sino ang makakagawa ng ganito. Kayong lahat, sa harap ng ama ko, ay wala kayong panama. Chen Ziyuan. Gao Feifei. Oras nyo na. Qin Minghui, huwag kang magkunwari rito. Bakit naman kami ang kailangang humingi ng tawad sa iyo? Chen Ziyuan. 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa iyo. Gaano na karami ang sinakripisyo ko para sa iyo? Magsalita ka. Ganito mo ba ako itatrato? Sabi mo, hayaan mong protektahan ko ang ating maliit na pamilya, kaya kinalimutan ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Pero ano ang kinalabasan nito? Nagawa mo pang makipag-ugnayan kay Gao Feifei. G1. Nakuha ko na ang sulat. Para sa admission sa Design Academy sa abroad. Sabay na tayong pumunta roon. Pagdating natin doon ka na lang maghanap ng trabaho. Hindi pwede. Kapag umalis ka, sino ang mag-aalaga sa akin? Pero, ito ang pagkakataong hinintay ko ng 3 taon. Minghui, huwag ka nang pumunta. Sabay tayong magsumikap dito. Nang magkasama nating maayos na mapangalagaan ang maliit nating pamilya. Sige. Hindi na ako pupunta. Sasama ako sa iyo. Pilit kong tiniis ang sama ng pakiramdam ko para lang alagaan ka. Pero iba pa rin ang hinahanap mo. Ziyuan, parang may lagnat ako. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Ipagkuha mo ako ng tubig. Bakit uminom ka na naman? Gawin mo na.
Gusto mo ba akong mapahamak sa init nito? Ipagtitimpla na lang kita ng malamig. Mas mabuti pa talaga si Feifei. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng pera ko, kahit wala na akong makain, ngunit kailanman ay hindi mo ipinakitang mahalaga ako sa iyo. Hindi mo man lang tinanong kung ayos pa ba ako. Ziyuan, gusto mo bang uminom ng tubig? Siya nga pala, may pera ka pa ba riyan? Gusto ko kasing bumili ng relos. Sige, isend ko na sa iyo ngayon. Na-isend ko na. Nakuha ko na. Chen Ziyuan. Sa loob ng 5 taon, ganito mo lang ba ako tatratuhin? Ang 5 taong pagsasama, na inaksaya hanggang ngayon, ang puso kong ito, dapat noon pa lumamig at napagod. Sa loob ng 5 taong ito, kung paano mo ako binaliwala, hindi ba dapat lang na humingi ka ng tawad? Huwag ka nang gumawa ng kwento rito. Hinding-hindi tatanggap ng pera mo si Ziyuan. Dahil hindi mo makuha si Ziyuan, nagawa mo pang magpahanap ng tao para saktan siya, at ikaw pa ang may ganang magkunwaring biktima. Ako, hinahabol siya? Sinabi sa akin ng lahat ni Ziyuan, na marami kang lalaki, at ang kapal pa ng mukha mo na magpanggap na ikaw ang dehado. Chen Ziyuan, iyon ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo. Iyon nga ang sinabi ko. Qin Minghui, itigil mo na ang pangungulit sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Para pagsalitaan ang anak ko ng ganyan? Pa, ang cellphone ko. Idilat nyo ang mga mata nyo at tingnan nyo itong mabuti. Anong? Paano mo nakuha ang dokumentong ito? Kung ang hangal na babaeng iyon ay biglang bumalik, anong gagawin mo? Ano pa nga ba? E di makikipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi ba't magkakaroon na kayo ng bata? Hindi ko siya mahal dahil ikaw lang ang kaisa-isang mahal ko. Qin Minghui, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Lumayas ka. Hindi ba't sinabi mo na maayos mo na itong nalinis? Binura ko naman talaga. Hindi ko rin alam kung saan niya nakuha ang video. Ito ba ang hinahanap nyo? Matagal ko itong hinanap sa cloud. Kapag nagkakaproblema ay marunong kang magpanggap na inosente. Nasaan na ang lakas ng loob mo noong una? Dahil sa iyo ang lahat ng ito, ipinit mo pang gumawa ng gulo sa bahay namin. Sabi ko na huwag sa bahay, pinapalipat kita ng lugar noon, tapos ngayon ako pa ang sisisihin mo? Sino ang mag-aakalang ganito palang klaseng tao si binibining pamilyang Gao? Sige na. Huwag na kayong mag-away. Pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Pag-usapan natin ng maayos. Dahil ito sa anak mo wala siyang silbi. Nakuha mo pang magbigay ng payo pagkatapos nito? Kayong dalawa, noong nagsasabuatan pa kayo laban sa akin, bakit wala kayong ganitong klaseng away? Mandaraya siya, iniimbento lang niya ang lahat. Huwag kang mag-iba ng usapan dito. Kailangang maipaliwanag ito ng malinaw ngayong araw. Tama na yan, Feifei. Lutasin muna natin ang problemang ito ngayon. Peking video lang ang ginawa niya. Gusto mo pang lumusot? Gusto mo ba? Ipakita ko sa kanila ang record ng mga padala mong pera. Sa lahat dito, ngayong gabi? Sana gagamitin ko ang kasalang ito para makausap si Lord Qin
Pero mukhang nagmukhang katawa-tawa lang tayo. Kailangang humanap ng paraan para paalisin sila. Saka, ang video nyo. Naipadala ko na sa lahat ng media sa Jiangcheng. Kayong lahat, siguradong sisikat kayo sa internet sa lalong madaling panahon. Pa, anong gagawin natin ngayon? Tama na. May kapal ka pa ng mukhang tawagin akong papa? Pa, Dahil sa panggugulong ginawa nyo, akala nyo ba talaga ay hindi ko kayo kayang disiplinahin? Makinig kayong mabuti. Ang kuya ko ang leader sa Jiangcheng. Kung matalino kayo, burahin nyo na ang video. Paano kung tumanggi ako? Ang tigas ng ulo mo. Napakaraming problema. Nakumpirma na ba? Sigurado bang pumunta si Lord Qin sa Jiangcheng Hotel? Totoo po. Dapat makarating na tayo roon sa loob ng 5 minuto. Dahil kapag hindi natin abutan si Lord Qin, mananagot ka sa akin. Opo, sir. Kapag nakuha ko ang tiwala ni Lord Qin, ay habang buhay na itong karangalan para sa akin. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Anong? Imposible ito. Ang kuya mo, parang hindi ka naman kilala. Lord Qin, Kilala rin ba niya si Panginoong Jiang? Hello? Xiao Jiang. Ako si... Kayo. Kayo po ba talaga si Lord Qin? Magtatagumpay na ang Jiang family. Tinawagan ako mismo ni Lord Qin. Pumunta ka sa Jiangcheng Hotel ngayon din. Opo. Pupunta na po ako agad. Ang boses na iyon? Si Panginoong Jiang ba talaga iyon? Ang taong inaasahan mo, mukhang mas nakikinig siya sa akin. Imposible. Masyadong abala si Panginoong Jiang. Para makita siya, kailangang mag-appointment ng kalahating buwan bago ang petsa. Sa lagay mong iyan, makikita mo si Panginoong Jiang? Tingnan nga natin kung kailan darating. Ang sinasabi mong Panginoong Jiang. Narito na si Panginoong Jiang. Paano nangyari iyon? Nandito na nga talaga si Panginoong Jiang. Panginoong Jiang, sa wakas ay nandito na kayo para tulungan kami. Ang inyong lingkod ay matagal na kayong hinahangaan. At ngayong araw po, sa wakas nagkaroon ako ng pagkakataong makita kayo ng personal. Lord Qin, pumunta na po kayo rito. Panginoong Jiang, may hinahanap po ba kayo? Tinawagan po ko ni Lord Qin para pumunta rito. Nandito po ba ngayon si Lord Qin? Panginoong Jiang, tingnan niyo po, maraming panauhin ngayon. Sino po ba rito si Lord Qin? Baka ang gulo kanina ay dahil din sa kanya. Hindi ko rin po nakita ng personal si Lord Qin. Hindi niyo rin po kilala si Lord Qin? Ang tunay na pinuno ng King Group, paano siya magiging isang taong madali ko lang makikita? Kung hindi niyo po kilala si Lord Qin, lalo na kaming walang paraan para makilala siya. Sa nakikita ko, ngayong araw ay... Ngayon ang kasal ng anak ko. Dapat ay masaya itong okasyon, pero may dalawang nanggugulo. Panginoong Jiang, kung maaari ay humihingi po ako ng tulong niyo. May kasalan, pero may nanggugulo pa rin. May dalawang naghahanap ng away. Hindi ko na sila makontrol. Dito sa Jiangcheng, meron pa palang tao na hindi nyo kayang pigilan? Ang lupa sa gawing kanluran ng lungsod, ang kalahati niyon ay inihahandog ko sa inyo po. Panginoong Jiang, nabalitaan ko po na kamakailan ay gumawa kayo ng mga likhang sining. Iniisip ko lang po kung mapagbibigyan niyo ako. Nabentahan ako ng iilan. Panginoong Jiang, para makasiguro lang po tayo, pakikumpirma na rin po kung naroon ba si Lord Qin? May punto ka. Lord Qin? Nasaan po kayo, Lord Qin? Sana ay walang sumagot. Hindi ba narito lang ako nakatayo?
Sino ba sa tingin nyo ang sarili nyo? Ang lakas ng loob ninyong magpanggap bilang Lord Qin dito. Gao Feng. Ano ang ibig sabihin nito? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Lord Qin? Panginoong Jiang, dapat mong malaman ang tama at mali. Huwag kang magpapalinlang sa mga taong mapanlinlang. May lakas ng loob ang sekretaryong ito na protektahan siya sa harap ng marami. Kung wala siyang sapat na katibayan, hindi siya magiging ganito katapang. Panginoong Jiang, huwag po kayong magpapaloko sa kanila. Pinuno lang po iyan ng isang masamang grupo. Dati, ang baliw niyang anak ay ginugulo ang manugang ko at ngayon naman ay nanggugulo sila sa kasal. Tama po, Panginoong Jiang. Siya nga po, pinilit niya akong pumirma sa kasunduan ng pagbabayad. May dala siyang ilang mga tao noon, hinarang nila ang manugang ko at hindi siya pinaalis hanggat hindi pumipirma. Pati ang regalo sa akin ni nanay para sa kasal ko, gusto rin niyang kunin. Tingnan nyo. Ganyan talaga ang ginagamit niyang maduming diskarte para makakuha ng pakinabang. Kayo nang, dalawa ang magaling bumaliktad ng katotohanan. Posible kayang hindi talaga siya si Lord Qin. Correct? Sa tingin ko kayong mag-ama, naghahanap lang kayo ng butas para manggulang. Kung siya nga talaga si Lord Qin. Dahil sa antas ni Chen Group bilang isang respetadong tao, bakit naman ang anak ni Lord Qin ay magpapakababa para habulin ng isang ordinaryong tao? Itong paraan mo ng pagpapanggap, masyado namang halatang peke. Panginoong Jiang, napakagaling mo. Magsalita ng totoo. Sige, magkaalaman tayo. Panginoong Jiang, bilisan mo at pakipaalis na sila dito. Tingnan ko lang kung sinong susubok. Ang taong ito, ang tunay na si Lord Qin. Ang taong ito, mukhang hindi talaga siya karaniwang tao. Siya ba talagang Lord Qin? Panginoon ng lungsod. Qin. Ang Lord Qin po ay nasa Jiangqing. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Tulungan mo akong magpaabot ng mensahe kay Lord Qin. Sabihin mo may mahalaga akong kailangan sa kanya. Lord Qin, gusto po kayong makita ni Panginoong Jiang. Naku, ayoko siyang makita. Sabihin mong nakabalik na ako. Panginoon ng lungsod. Ang Lord Qin po ay nasa ibang bansa na. Ano? Kababalik lang niya. Bakit umalis na naman siya? Hindi ikaw ang Lord Qin. Si Lord Qin, nung nakaraang 2 buwan pa bumalik sa main office, hindi posibleng narito siya. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang si Lord Qin at gumawa ng gulo rito sa Jiangqing. Hindi mo ba naisip kung paano ito matatapos? Ang pagkatao ng tatay ko ay hindi dapat pagdudahan ng ibang tao. Huminahon po tayong lahat. Ngayon din ay tatawagan ko ang sekretarya ni Lord Qin at ang tawag na ito ang magpapatunay kung totoo man ito o hindi. Malalaman natin agad. Tingnan natin kung paano kayo makakaligtas dito. Sa pagpapanggap niyo bilang si Lord Qin, siguradong lagot kayong mag-ama. Nasa bingit ka na ng kapahamakan at nagagawa mo pang magpatawag sa telepono? Anong ginagawa nyo? Maraming mahahalagang dokumento ng Qin Enterprise dito. Sasabihin ko sa iyo, dahil nariyan si Panginoong Jiang, kahit gaano pa karami ang tawagin mo, ay walang silbi. Ikaw, Bakit walang sumasagot sa telepono? Sabi na nga ba, peke siya. Sino ka ba sa tingin mo? Para sabihing peke ang papa ko? Gusto kong makita kung gaano. Karaming peste pa ang mayroon sa grupo. Hindi nyo alam ang mangyayari sa pagpapanggap bilang si Lord Qin. Panginoong Jiang, tawagan mo na agad si Lord Qin at sabihing may nagpapanggap dito. Sige, tatawagan ko na ngayon si Lord Qin. Subukan mo na.
Kapag dumating si Lord Qin, tingnan natin kung makaporma pa sila. Ngayong araw, ay ibubunyag natin ang totoong pagkatao ng manlolokong ito para malaman niya na dito sa Jiangcheng, hindi kahit sino na lang ay pwedeng magkalat ng basta-basta. Hello? Ikaw ba talaga si Lord Qin? Siya nga kaya talaga si Lord Qin? Hindi maaari kapag pinayagan siyang lumabas, tapos na ako. Panginoong Jiang, siguradong napulot lang niya ang cellphone ni Lord Qin. Tama po, tama po. Panginoong Jiang, itong si Lord Qin ay hindi basta-basta nagpapakita. Paano siya mapupunta rito? Natatakot ka ba? Kung takot ka, lumapit ka rito at lumuhod para humingi ng tawad. Siguradong isa siyang manloloko na nagnakaw ng cellphone. Kung mali ang pagkakilala natin kay Lord Qin, magiging malaking problema yon. Sir, sabi mo ako si Lord Qin, pero wala kang ibang patunay. At ang cellphone na yan, mukhang napulot lang yata. Tama na. Tumigil na kayo sa paggawa ng kwento. Sa tingin ko natatakot lang kayo at naghahanap ng dahilan para makatakas lang, di ba? Panginoong Jiang, hulihin na sila agad ang dalawang manlolokong ito. Kapag nahanap ang ebidensya ng pagnanakaw ng cellphone, ay tiyak na si Lord Qin ay bibilib sa iyo dahil sa mahusay mong pagtatrabaho. Panginoong Jiang, kapag natapos na ang lahat ng ito, bibigyan kayo ni Pamilyang Gao ng isang beach house. Dakpin sila. Jiang Yicheng, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pinapayuhan kitang pag-isipan itong mabuti. Hindi sapat ang mga ito para kilalanin kita bilang si Lord Qin. Napakalaki. Napakalaking usapin ito. Hindi ko maaaring itaya ang lahat. Ano ba talagang balak mong gawin? Kunin sila. Panginoong Jiang, isa lang siyang impostor at naglakas loob pa siyang magpakitang gilas sa lugar nyo. Kung hindi po kayo kikilos, ang mga tao sa lungsod ng Jiang ay pagtatawanan lang tayo. Nagawa mo pang magpanggap bilang si Lord Qin para lokohin ako. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon ngayong araw. Kunin siya. Panginoong Jiang, ang mga kasama niya sa likod ay mga aktor lang. Tawagan niyo na ang 911 at ipakulong sila. Hulihin niyo silang lahat. Panginoong Jiang, wag po kayong masyadong magmadali. Kung may gusto ka pang sabihin, sabihin mo na ngayon. Bakit hindi mo kaya? Tingnan ang laman ng bag na iyan. Nandito po, ang lahat ng record nyo ni Pamilyang Gao tungkol sa mga ginawa niyong panunuhol. Ano? Nagsisinungaling ka? Pepekein niya ang lahat. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Paano siya nagkaroon ng mga iyan? Natatakot ka na ba? Hindi ba't napakayabang mo lang kanina? Panginoong Jiang, kanina lang ay kinukwestiyon mo ang pagkakakilanlan ko. Tapos ngayon, nagpadala ka pa sa udyok ng iba. Nasaktan ako? Talagang nawawala ka na sa wisyo? O sadyang iniisip mo lang na madaling hamakin si Qin Enterprise? Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo? Tingnan ang bagay na ito. Ang selyong ito, siguro naman, alam mo ang ibig sabihin nito. Ano? Kautusan ng Qin ng Kyushu. Ang pattern na ito ay ang tanging cloud pattern ng Qin Enterprise. Bakit nasa kamay mo yan? Napakawalang hiya mo. Siya ang mismong si Lord Qin. Patawad po. Hindi ko agad nakilala ang isang mahalagang tao tulad ninyo. Ikinalulugod ko kayo makita, Lord Qin. Patay na tayo? Kautusan ng Qin ng Kyushu, iyon ang plaka ng Lord Qin. Kahit na hindi siya si Lord Qin, ang kautusan ng Qin ng Kyushu ay maaari pa ring mag-utos sa Juju. Panginoong Jiang,
Huwag kang magpapaloko sa kanya. Isang basurang plaka lang yan. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan tungkol sa bagay na ito. Bitawan niyo ako. Nagsasalita lang naman ako. Nagbibiro lang ako. Panginoong Jiang, ang plakang ito, kailangan mo pa bang suriin? Hindi po sir, totoo ito. Walang duda na tunay ito. Wala na akong anumang alinlangan. Panginoong Jiang, hindi mo iyan pwedeng tanggapin. Kapag kinilala mo iyan, mawawala ang lahat sa atin. Panginoong Jiang, gusto mo rin bang matulad sa kanya? Handa ka na bang sumugal hanggang sa huli? Hindi po, hindi. Maawa po kay Lord Qin. Sana pala noon mo pa ginawa yan. Panginoong Jiang, ang lahat ng ginawa mo, alam mo ang totoo. Akala mo ba ay makakatakas ka? Wala na rin namang mawawala. Mabuti pang lumaban na ako. Qin yan. Pinagbigyan na kita. Kung hindi mo ako hahayaang manahimik, hindi rin kita papatahimikin. Dahil ayaw mo magkaayos tayo, sabay tayong babagsak. Dito sa Jiangcheng, walang sino man na may kayang humawak sa akin. Dahil ako ang Panginoon ng lungsod na ito. Anong ginagawa niyo? May masamang balak sila. Nanununtok na sila. Ginagawa nila. Itong karahasan sa gitna ng sikat ng araw. Ito na nga ang gawain ng isang kriminal na pinuno. Tingnan nyo ng mabuti. Bilis, tingnan nyo. Mag-online kayo. Mag-online. Kunan sila ng video. Qin Group, nanakit sila, nambubugbog na sila. Ji-Yuan, gumawa ka na ng paraan. Kapag nahuli ang tatay ko, ang kasal natin, at ang 10 bilyong dolyar na kontrata, ay siguradong mawawala. Nasaan ang manager? May nanggugulo rito. Wala ka bang gagawin? Hindi ako manggangahas na makialam sa mga bagay tungkol kay Lord Qin. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Kung siya ay tunay na Lord Qin, bakit siya matatakot tumawag sa 911? Lord Qin, ano pong maipaglilingkod ko? Pumunta kayo sa Jiangcheng Grand Hotel. Isama ang legal team, pati ang mga ebidensya laban kay Pamilyang Gao sa pagnanakaw ng pera sa kumpanya. Opo, President Qin. Makakarating kami doon sa loob ng 10 minuto. Papa. Ito po ang mga tala ng pagnanakaw ni Pamilyang Gao, ng pera ng kumpanya, at pagbili niya ng mga mamahaling gamit, pati ang ebidensya ng panunuhol ni Jiang Yicheng. Paano nangyari ito? Ang mga ebidensyang ito. Ang mga ito, peke ang lahat ng ito. Pagdating ng legal team ng Qin Group, tingnan natin kung paano pa kayo magsisinungaling. Hindi na natin mahihintay ang legal team tungkol sa ginawa kong panunuhol. Kapag ito ay nabunyag, siguradong tapos na ako. Kailangan ko nang tumakas ngayon din. Jiang Yicheng, akala mo ba ay makakatakas ka pa? Hindi ako yan. Ang totoo, sila yon. Sila ang nanuhol sa akin. Huwag mong sabihin ngayon mo lang nalaman na sinuhulan ka nila? Mga masasamang tao sila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Lord Qin, paumanhin at huli na po ang inyong mga tauhan. Lord Qin, narito na po ang pangkat ng mga abogado. At naghihintay lamang po sa inyong utos. Tumayo na kayo. Tapos na ako.
wala na lahat. Ang pamilyang Gao namin ay masisira na. Lord Chen. Lord Chen. Hayaan niyo po akong manatili. Marami pa po akong pwedeng itulong sa inyo. Lord Qin. Dahil sa pagnanakaw ng pera ng kumpanya at panunuhol. Ibigay na sila sa mga pulis. Lord Chen, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Layas. Lord Qin, ibabalik ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Gao. Pakiusap, maawa po kayo sa akin, Lord Qin. Patawarin niyo po ako. Lord Qin, hindi ko na muling susubukan na magnakaw ng pondo. Lord Qin, hindi ko na talaga balak kumuha ng pondo. Chen Ziyuan, dahil wala na ang mga proteksyon mo, hindi ka rin makakatakas. Huwag kang tumakas. May kasalanan ka rin. Ikaw pa nga itong nagsabi sa akin na mabibigyan mo ako ng 10 bilyong dolyar na kontrata, tapos ngayon, ako pa ang sisisihin mo? Chen Ziyuan, kung may iba ka pang mga plano, gawin mo na lahat. Minghui, wala na rin akong magagawa. Siya, ang nagsabing kaya niyang ibigay sa akin ang 10 bilyong dolyar na kontrata sa Qin Group. Kaya naman ginawa ko ito. Ano na ang gagawin mo? Dahil lang sa isang 10 bilyong dolyar na kontrata ay iiwan mo ako. Chen Ziyuan, nagkamali talaga ako ng tingin sa iyo. Ang 5 taon kong pagsisikap ay hindi mapapantayan ng isang pangako. Minghui, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Kulang pa ba ang mga binigay ko sa iyo? Ngayon din, ay tatapusin ko na ang lahat sa amin ni Gao Feifei. Puputulin ko na ang ugnayan namin. Puputulin ang ugnayan? Noong iniwan mo akong mag-isa sa ospital, noong oras na iyon, bakit hindi mo sinabing puputulin mo na ang ugnayan? Nakipagpustahan pa ako kay Papa na kung malalagpasan natin ang 5 taon na ito, ay ibibigay namin ang Qin Group sa iyo. Pero dahil lang sa isang 10 bilyong dolyar na kontrata, ay kusa mong sinira ang lahat. Minghui, seryoso, wala talaga akong alam tungkol sa bagay na iyon. Huwag mo akong hawakan. Wala kang kwenta. Chen Ziyuan, magsisimula pa lang ang pagbayad mo. Ang 5 taon nating pagsasama, dito na nagtatapos. Alam kong nagkamali ako. Ibabalik ko ang lahat mula kay pamilyang Gao. Magmula tayo muli, pakiusap. Magsisimulang muli? Ang kapal talaga ng mukha mo para sabihin ang ganyang mga salita. Lord Qin, tungkol sa paglustay ni pamilyang Gao sa 30 milyong dolyar na pondo ng Qin Enterprise, na-recover na po namin ito. Maging ang halaga ng suhol ni Jiang Yicheng ay nakumpirma na rin po. Nandito na po ang lahat ng ebidensya. Ang mga dapat pagbayarin? Na isa-isa na ba ang lahat? Opo, sir. Kami ni na pamilyang Gao, ay handang magbayad. Pakiusap, wag mo kaming ipaubaya sa mga pulis. Pakiusap. Magbayad? Ang nawala kong anak, at ang binti ko na muntik nang mawala. Paano nyo babayaran ang lahat ng iyon? Nagkamali ako? Pakiusap, alang-alang sa pagsasama namin ni Minghui sa loob ng 5 taon, patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Pagsasama. Noong tinalikuran mo siya, bakit hindi mo naisip ang pagsasama niyo? Lord Qin, pakiusap, patawarin niyo ako. Lord Qin, maawa po kayo sa akin. Hindi ako matanggap ito. Bakit si Qin Minghui ay nasa kaniya na ang lahat? Dahil hindi ako katulad mo, na naninira ng ibang tao para lang makuha ang gusto. Wag.
Minghoy? Minghoy, Minghoy, sumama ka na sa papa mo pa uwi. Pa, may ilan lang po akong bagay na kailangang asikasuhin. Ano pa iyon? Ako na ang gagawa para sa'yo. Huwag na po. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko na po ito mag-isa. Chen Ziyuan, tingnan mo ang gulong ginawa mo. Fei, hindi ko kasalanan. Ang may kasalanan ay ang Qin Minghui na iyan. Ma, kailangan na nating iligtas si Papa. Halo? Chen Ziwan, sibak ka na sa trabaho. Ano? Anak, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag na muna nating isipin iyan. Bilisan nating umuwi. Tara, tara. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Qin Minghui? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Siyempre, kukunin ko na ang bahay ko. Ilabas ang mga gamit. Anong ginagawa niyo? Huminto kayo. Lumayas kayo. Bilisan niyo. Lumayas kayo rito. 5 taon din ang itinagal niyo ng anak ko. Bakit wala kang konsensya? Sa pagsabi niyo ng mga salitang iyan, hindi ba kayo nahihiya? Inagaw niyo ang bahay ko. Dapat niyo na itong ibalik. Noong wala kang kahit na ano, kami ang kumupkop sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Kumupkop? Nagtrabaho ako sa 3 trabaho para buhayin ka. Kayo ang nakakalimot. Ginawa mo iyon ng kusa, walang namilit sa iyo. Kusa? Noong una, nang pinalayas niyo ako sa bahay, noong mga oras na iyon, bakit hindi niyo sinabing kusa iyon? Naku, wala kaming trabaho at wala kaming mapuntahan. Parang tinatapos mo na ang buhay namin. Ito ang abiso sa pagpapaalis mula sa pangasiwaan ng gusali. Talaga bang tatawagin mo ang mga tauhan ng gusali? Mayroon na lang kayong 10 minuto. Bakit wala kang utang na loob? 9 na minuto na lang. Ang titulo ng bahay, nakasulat dito, ay ang pangalan ko, ang bahay na ito ay akin. Ano ang karapatan mong palayasin ako? Ang bahay na ito ay binili ng papa ko gamit ang hiniram niyang pera. Ginamit ko lang ang pangalan mo. Nandito ang record ng transaksyon. Minghoy? Alang-alang sa ating naging pinagsamahan, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Tama siya. Dati naman ay inaalagaan ka ni Ziwan. Pinagsamahan? Noong iniwan niyo ako sa ospital, bakit hindi niyo naisip ang pinagsamahan natin? Walang silbi ang pagwawala niyo. Talaga bang itatapon niyo kami sa kalsada para doon matulog? May 7 minuto na lang kayo. Ay nako, teka lang. Tama na. Parating na ang security ng subdivision. Minghoy, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Totoo? Bigyan mo pa ako ng kaunting oras? 5 minuto. Kung hindi pa tayo aalis, mahuhuli na tayo. Anak, ayaw niya tayong patahimikin. Kaya naman itodo na natin ito hanggang huli. Kunin mo ang cellphone at mga katibayan habang ililak ko ang pinto. Pangalan ko ang nasa titulo ng lupa. Ibigay mo sa akin ang patunay. Hindi pwede. Walang makakaalis sa inyo ngayon. Gusto mo ito? Heto. Miss Qin, nandyan po ba kayo? Miss Qin? Miss Qin, nandyan ka ba?
Sa loob, may naririnig akong ingay sa loob pero walang nagbubukas ng pinto. Baka kung ano na ang nangyari kay Miss Kim sa loob. Ano? Buksan ang pinto, bilis. May kopya ako ng lahat ng ebidensya. At tumawag na rin ako ng pulis. Siguradong ang mga pulis ay darating na rin agad. Itaas ang mga kamay. Dumapa kayo. Huwag kayong lalaban. Wala kaming ginagawang masama, huwag niyo kaming kunin. Sila, iligal nilang pinasok ang bahay ko. Sa titulo ng bahay na ito, ang pangalan ko ang nakasulat. Siya ang iligal na pumasok dito. Malinaw ang ebidensya laban sa inyo. Sumama kayo sa amin sa presinto. Maawa po kayo. Tulungan niyo ako. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kayo ang pumili ng tatahakin ninyong landas. Lakad. Nagmamakaawa ko, pakawalan niyo na kami. Pakiusap. Palayain Pakiusap niyo po. na kami. Pakawalan niyo na kami. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Limos po. Hindi ba ito ang dating mayamang manugang ng pamilyang Gao? Siya yung taong kinalaban, si Chin Enterprise. Tingnan mo. Kin Group ay magbubukas ng bagong sangay sa Europa at sina President at Kim Ming-hui ay dumalo sa pagtitipon. Dahil sa kanya, nawasak ang buhay natin. Boss. Boss, kailangan niyo po ba ng trabahador? Kayo? Umalis na kayo, bilis. Boss, huwag niyo po kaming paalisin. Kaya naming magtrabaho, bigyan niyo lang po kami ng pagkain. Binangga niyo si Kin Enterprise. Sinong maglalakas loob na kuhanin kayo? Layas. Anak, tingnan mo. Kin Family Welfare Foundation ay formal nang inilulunsad. Gusto naming tulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Tinutulungan niya ang iba, pero tayo ay hindi. Sino ba namang mag-aakala noong iniwan natin siya sa ospital? Tara na, lumipat na lang tayo ng lugar. Tara.